There's nobody to count your tears. Just remember, no matter where you are, Allah knows. Allah knows. When you're carrying a monster load and you wonder how far you can go, with every step on that road that you take, Allah knows. Allah knows. No matter what, inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Allah knows. And whatever lies in the heavens and the heavens, every star in this whole universe, Allah knows. Allah knows. When you find that special someone, feel your whole life has barely begun. You can walk on the moon, shout it to everyone. Allah knows. Allah knows. When you gaze with love in your eyes, catch a glimpse of paradise, and you see your child take the first breath of life. Allah knows. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuli rabbina bil haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Muli tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunan, ang Islamic Awareness. Dito lang po yan sa himpilan ng radyo, ang DWJJ 684 sa inyong mga AM band. At tayo po ay napapanood din sa Channel 16 ng Radio Vision ng DWJJ. At ganoon din po ang ating programa ay siyang natatanging Muslim Hour dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija, ang ating Islamic Awareness. Sa ngalan ng Allah ang maway natang mahabagin, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah lamang. Kapayapaan sa kanyang mga propeta at sugo, at higit sa lahat sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa lahat ng mga tao na sumusunod sa kanyang katuruan mula dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. At muli mga gilyo namin taga-subaybay, ang mga ating lahat ng ating mga suki sa ating palatuntunan, isang pandaigdigang pagbating ng mga Muslim ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa mga kababayan natin na mga hindi Muslim, isang mapayapang hapon at maligayang pakikinig at panonood sa ating palatuntunan sa hapong ito, araw ng Linggo, magmula sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Kamar bin Yaqub Sabdullah, ang nag-aanyaya sa inyo upang makinig sa ating isang oras na palatuntunan. Dito lang po yan sa radyo ng Bansang Pagkakaisa. At syempre ang ating palatuntunan ay hatid pa rin sa inyo ng Darun Nur, ang Development Awareness for Religious Understanding Towards Noble Unity and Reform. Sa pakikipagtulungan ng himpilang ito, ang radyo ng Bansang Pagkakaisa. At sa araw pong ito, kasama natin si kapatid Nasser Sebastian, at bibigyan natin siya ng pagkakataon upang bumati sa ating mga listeners, inshallah. So, nandito naman po muli ang inyong kababayan at kapatid, Brother Nasser Sebastian, na bumabati po sa inyo ng pandaigdigang pagbati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. At bumabati po tayo sa ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na po dito sa taga Nueva Ecija. At nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng DWJJ sa pagpapabigay po ng pansin sa aming mga Muslim na makapagpahayag ng kanilang mga aralin. At gayon din po, nagpapasalamat kami dyan sa mga taga-subaybay na nagtitiyaga po sa palatuntunan ito upang malaman ang mga katuruan ng Islam.
MashaAllah, maraming salamat Brother Nasser Sebastian. At syempre, hindi natin nakakalimutan na upang batiin ng ating ika nga, salam at pagpaparating ng salam, kapayapaan ang ating mga kapatiran dito po sa Kalakhang, Cabanatuan City, diyan po sa Barangay Imelda, sa Barangay Resdiles, sa gawing palengke ng Cabanatuan City, maging diyan sa bayan ng Talavera. Ayan, ang ating mga kapatiran diyan, sila Brother Muhammad Alvarez, diyan po sa aking mga in-laws, lahat na sa inyo diyan, ang aking mahal na ina na si Asya Abdullah at ang aking kapatid na isang bakasyonista ng kanyang misis, andyan po si Ding at saka si Hasmin. At syempre sa aking mga pamangkin dyan sa Barangay Pula, Talavera, at sa lahat na po sa inyo na nakikinig sa hapong ito. MashaAllah. Kapatid Nasser, MashaAllah, tayo po ay napag-usapan natin nung nakaraang linggo na napakaganda tungkol sa ating mga ika nga senior na mga informasyon hinggil doon sa ano ba yung napag-usapan natin nakaraang linggo, kapatid, yung tungkol sa mga insidente na ginagawa ng mga Muslim na mga ika nga ilabag sa batas. MashaAllah. Yung mga pagpapasabog dahil doon sa reaksyon doon sa inilabas sa internet. MashaAllah. Na paninira ng puri sa propeta. Yung tayo ay nagpapaalala na huwag mag-react ng violently, kasi hindi doon ang solusyon. Yung reaction natin, tayo bilang mga Muslim, dapat tayo nga kumilos at mag-react tayo na moderate, na nasa tama. Hindi tayo dapat kumilos na kung saan yung ating aksyon na makakakuha tayo ng kasalanan. Kumilos tayo ayon sa aral ng Islam na kung saan ika nga mahinahon at tama sa turo at aral ng Islam na pinakita sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngayon naman, dahil sa napapanahon, kapatid, ngayon dahil eto long week holidays nga ika nga magmula sa atin noon Idil Adha, nag-holidays din tayo ba ang buong kamusliman sa buong mundo. Sa ating mga kababayan at mga ika nga mga kapatirang Kristiyano ay ito pinagdiwang naman nila itong tinatawag nilang undas, itong araw ng mga patay na tinatawag. MashaAllah. So yun nga ang gusto natin rin i-share sa ating mga nakikinig tungkol doon sa ika nga viewpoint naman or mga tradisyon or mga gawain ng mga Muslim, kung paano man nila tinitreat or tinatanaw ang tungkol sa ganitong pagdiwang ng patay, araw ng patay. Kumbaga, meron ba silang undas? Ayun. Yun nga ibig natin sabihin, dahil baka akala ng mga kababayan natin na hindi mga Muslim, ganon din ang ginagawa natin mga Muslim as ika nga sumasabay tayo dun sa mga selebrasyon na kung saan. Kaya ito natin ika nga minabuti natin upang ika nga i-share din sa ating mga listeners at nanonood na tungkol doon sa araw ng patay. Brother Nasser, pwede mo mang bigyan ng ika nga bird eye view tungkol dito kung tayo ba'y nagse-celebrate sa araw ng patay o mayroon ba tayo, at yung mga konting aral tungkol doon na kung saan ito ay naaayon sa Islam. Dahil sa nakikita natin ngayon, wag na natin piliin bilang mga Pilipino na namumuhay at dito po tayo sa lipunan na kung saan nakikita natin ika nga multi-religious society itong Pilipinas, ay nakikita natin na yung mga ibang tao hindi na naiilang doon sa kanilang ika nga kung ano yung wala na silang ibig sabihin, wala na silang pakialam kung ito ba'y kanilang ginawa na ayon sa kanilang religious obligations. Basta kung ano yung uso, kung ano yung nandyan, yun yung ginagawa nila. So tayo kailangan natin linawin to bilang mga Muslim, inshallah, brother. So tayo bilang paglilinaw po, una, kung naniniwala tayo na tayo ay sumusunod sa Biblia, na ang buhay natin kailangan saklaw ng mga kasulatan, lalong-lalo na po ang bago at lumang tipan. Para sa obserbasyon ko po, ito ay hindi po ika nga panglahat, sa akin lamang. Ang paalala po rin dito sa iba, ang celebration po ng undas ay hindi ko po nabasa sa Biblia. Ngayon, kung kayo po ay nakabasa
pwede po ninyong ipadala sa amin para malaman namin kung gaano katotoo na kailangang magdiwang ng undas. Anyway, sinasabi po namin ito dahil kami po mga Muslim, ang gawain po namin, kailangan lahat ay nasasalig doon sa aming banal na kasulatan, yung Holy Quran. Kapag kami po ay lumabas doon, o sinobrahan namin, o kinulangan namin, ito po ay tinatawag na innovation sa relihiyon. In the same manner, kapag tayo po ay nagdiwang na labas po doon sa Biblia, kung kayo po ay inaari ninyong Kristiyano, baka rin po maging innovation nyo sa inyong relihiyon. So, itong undas, wala po ako nakita. Obserbasyon ko lang po yun at huwag kayong magdaramdam. Tingnan din po ninyo, tanong din po ninyo doon sa pare o kaya sa pastor, kung ang undas ba ay nakalagay sa Biblia na dapat na ipagdiwang. So, yun. So, ang pangalawa po, yung kami bang mga Muslim ay nagdiriwang ng undas? Nagdiriwang ba kami ng undas? Sa katotohanan po ay hindi kami nagdiriwang ng undas na kasabay ng mga Kristiyano. Sapagkat ang pagdalaw po sa puntod ay walang oras, walang araw. Anytime pwede po tayong dumalaw, pero hindi po katulad na yung merong nicho. Alam po ninyo, ang libing ng mga Muslim ay wala pong nicho. Walang, kundi nakalubog lahat sa lupa. So wala kang dadalawin, wala kang pipinturahan. Hindi katulad ng iba na nagpipintura, pero meron pong administrator ang sementeryo, na katulad po ni brother, meron po sila sa Pantabangan, meron pong sementeryo ng mga Muslim. Kaya yung mga nakikinig nating mga Muslim na gustong magpalibing, si brother po ay administrator ng sementeryo ng mga Muslim doon sa Pantabangan. Brother, baka pwede mo ipaliwanag kung ano itsura ng sementeryo natin ito. Maraming salamat, Brad, doon sa iyong komento. Alhamdulillah, ito po ay isang tradisyon na kung saan ang sinusunod natin bilang mga Muslim, yung mga ginawa at mga aral or kaya aksyon, salita na sumusunod tayo doon sa aral ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hinggil doon sa paglilibing, ang itsura po para medyo hindi mahaba yung ating ang itsura ng ating libingan ay binabawal po sa atin maglagay ng mataas na semento or mataas na label doon sa ibabaw ng libingan. Sapat na yon para magkaroon ng palatandaan kapag tayo man ay may palatandaan. Hindi na natin kailangan na magargo. Yung iba kasi nakikita natin, especially yung mga hindi naman tayo nagsasabi ng tinutulig sa natin, pero para bang yung mga struktura sa libingan, parang mga bahay na. Oo, ay talagang bahay na. So, yun po sa mga Muslim, very simple at yung pong aming Muslim na cemetery doon sa Pantabangan, pag meron kayong pagkakataon makita yon, plain lang po sa ground yon, pero so far underdevelopment pa ito ng paano nating babakuran at malinaw para sa lahat. So wala yung struktura at may mga pamamaraan kung paano tayo dumalaw. At katulad ng sinabi ni Brad kanina na wala po tayong specific na araw or kaya mga panahon kung saan sabay-sabay lahat ng mga Muslim para yung araw lamang yun na dadalaw katulad nung nangyari ngayon. So sa nakikita natin ngayon, isa pang naging problema, it will create yung yung congestion, yung mga traffic na yan, kung ano naman mga ibang problema na nagkreate dahil sa isang beses na paggawa. Anyway, yung concept ng kamatayan sa Islam, brother, may tatanong ko sandali bago mo dalhin doon sa kamatayan. Okay. Sino ba ang naglilinis ng mga puntod? Ayun. Yung mga puntod po, dalawang sistema, brother. Kapag ang mga libingan na yan ay managed by a certain administration, katulad ng ito ay very cautiously managed, katulad ng isang grupo, organisasyon, meron po naka-assign ito na magme-maintain. Pero kung wala naman ganon, ay pwedeng individually na yung mga kamag-anak pupunta roon,
lilinisan nila yung kanilang mga libingan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayan. So pagka nagpunta doon sa sementeryo, mga Muslim na dadalaw sa kanila, anong gagawin nila? Ang mga Muslim, pagka pupunta ron sa libingan, Mayroon bang tugtugan? tayo ay masugid na dapat sumunod sa aral ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinag-utos sa atin, pag dumalaw tayo doon, tayo ay kailangan na sa buong respeto ng doon sa libingan. Hindi dapat maingay, at hanggat maaari hindi natin dapat tapak-tapakan yung mga libingan na nandoon. At walang mga tugtugan. Bawal 'yun. Tahimik talaga. Walang inuman. Ang gagawin ng mga Muslim pagpunta doon, i-greet yung mga namatay. Ibig sabihin yung kanilang mga soul na kung saan babatiin nila yon nang assalamualaikum. Assalamualaikum ahlad diyari. Ibig sabihin kapayapaan sa inyo, kayong mga nananahan diyan sa loob ng libingan na yan. Tapos mahaba pa yung mga yung dua o kapanalangin hanggang sa dulo na yun. And then doon pwede rin tayo na manalangin personally, team. Hindi doon haharap doon sa libingan o anuman ang ating ngunit pwede tayong humarap doon sa kibla na kung saan ang direksyon ng pagdarasal, at pwede natin iangat ang ating kamay na manalangin tayo sa Allah tungkol doon sa kanilang pagkakaroon ng kabutihan o kaligtasan doon sa libingan. Kasi yan yung pangatlong stage ng buhay ng tao nandiyan ngayon sa loob ng barzakh, tinatawag sa libingan. So yun yung mga gawain natin very solemnly, walang maingay. Pwede magdasal sa loob ng sementeryo. Sa Muslim, hindi advisable magdasal doon o magsala na tinatawag habang nandun tayo sa loob, kasi iniwasan na mada-divert yung attention mo, baka yun ang yun ang masamba. So yun ay binabawal. Kailangan lumayo tayo doon sa lalayo doon sa kwan. Lalayo doon sa area ng libingan. Totally reverse. Kasi doon sa Kristiyano, doon sa loob mismo ng sementeryo nagdadasal. Okay. So, yun yung mga mga aral na kung saan dapat din i-take note ng mga ating mga kaibigan, ating mga kapatiran tungkol doon sa pagdalaw, dahil minsan yung ating mga kapatiran Muslim, dahil sa kagahulan ng kaalaman or kasama na tayo brother doon, hindi natin sinisino ito. Dahil sa kagahulan ng ating kaalaman tungkol sa Islam, ay kung ano yung nakita natin na ginawa ng hindi mga Muslim, minsan na-apply ng mga ibang Muslim na gagawin sa kanila. Whereas hindi yun tama, na meron tayong pamamaraan kung paano natin isagawa. Katulad na ng mga naobserbahan natin, yung mga ibang kapatiran natin dyan, halimbawa sa parte ng mga siyudad na kung saan malapit yung libingan doon. Let's say Metro Manila, let's say Taguig. Meron kasi mga Muslim community doon sa Maharlika Village. So, yun, yung mga ibang Muslim doon, kung ano yung nakita nila na ginawa ng mga kapatiran nating Kristiyano habang sila'y dumadalaw sa mga libingan, halimbawa magsindi ng kandila, yun din ang magagawa ng mga iba dahil sa kagahulan nung kaalaman. So paano, brother, inililibing? Ang patay ng Muslim? Yung patay ng Muslim. Ang patay ng Muslim, ang proseso, oras na binawian na ng buhay ang isang Muslim, ito po ay maingat na aalagaan yung kanyang bangkay. Aalagaan yun. Tatakpan so walang ataol, ha? Walang ataol. Kasi brother, ang ataol ngayon, ang halaga, merong 100,000, may 50,000, meron pang free. So oras na binawian ng buhay, pagkatapos na yun, okay na lahat. Kung sa ospital hindi babalsa mo. Hindi babalsa mo. So yun ang bawal na bawal. Ayun. And then, yun, liliguan siya. Papaliguan. Katulad ng pagligo ng buhay. Sasabunan. Yung lalaki rin ang magsasagawa sa kanya. Yung babae rin. Pero brother, kahit na yung lalaki ang magsagawa, iniingatan pa rin yung mga private parts na ma-expose. Laging nakatakip. Let's say, private parts. So hanggat maaari, gagamit ng mga gloves. So sasabunan yung babanlawan at buong katawan yun. Buong katawan yun. Pati magmula yung ulo private parts. Pati private parts lilinisan yun, brother. Huhugasan yun. Kaya tayo gumagamit ng bulak ng mga gloves upang sa paglinis ng private parts na yun. Na kung saan iniingatan ito ma-expose. Laging nakatakip.
So pag tapos na lahat ng proseso na yun, bali-baliktad na, sabon lahat, kinukukuhan pa yan, inaalis pa ng kuko, sinisave pang kanyang mga kung ano yung balbas. dapat, tinitrim. Bigote. Lahat para kang naglilinis ng isang buhay na tao. Yan. Pagkatapos patutuyuin yung kanyang katawan ng towel, and then babalutin na ito ng sa telang puti. Sa telang puti. Telang puti lang, yung ordinaryo, hindi na kinakailangan yung mga titorono yung mamahal, hindi na. Basta wag lang yung madulas. Naalala ko yan, ganyan ang ginawa kay Jesus Christ. Ayan, telang puti. Telang puti. Hanggat maaari, sa lalaki, 3 layer yung tela. 3 layer. Sa babae naman, kung meron kaya na gawin itong 5 layer, mas mainam. Yung bang paghuhugas kasama yung pagpapaalis ng dumi sa... Yan. Yung dumi. Oo, kasama ito. Kasi ang isang bangkay, kapag wala na yung pagpatay na, magsusubside yung kanyang mga dumi sa tiyan. Katulad yan ng dugo, magkakaroon ng postmortem pagka titigas yung katawan. Kailangan galaw-galawin natin yung kanyang mga joint. So, pipisilin natin yung kanyang abdomen, yung kanyang tiyan, upang lumabas at kung ano yung nandun sa baba lang, yung kaya, dumi. Yung pinakadumi niya. Yung sa baba. Na ito'y kaya ilabas ng isang buhay na tao. And then, ilalabas din yun. Ilalabas yun. Maingat na pag wala nang lumabas, tetestingin yun ng bulak. Kung wala nang kulay yung bulak na dumi, ibig sabihin okay na yun. Okay na. Malinis na. And then tatakpan kung merong mga bulak, isi-sealed yun kanyang private parts, lalagyan ng bulak din. Lalagyan ng plaster at babalutin. Yun ang iniwasan upang magkaroon ng discharge. Habang nakabalot siya sa telang puti. Pagka malinis na lahat yun, babalutin na. Babalutin na, tatalian yung magkabilang dulo, peperpiman pa pala yung tao. Papabanguhan pa yun. Nakita niyo mga kababayan. Kasi yung tao na yan, yung bangkay, haharap sa kanyang Panginoon yan. Kaya kailangan malinis. Walang bawas Walang bawas. Hindi natin inaalisan ng laman loob. Laman loob, binabalsa mo. Bagkus, nililinis natin yung mga dumi sa kanyang kuko. Halimbawa, tinututbrasan niya. Malinis so, lahat ng iniwasan din natin masaktan siya habang ginagawa natin yun. Iniwasan natin yun. So ganun ang proseso hanggang ito'y madala doon sa libingan. Hanggang sa pag nabalot na siya, kailan siya ililibing? Pag nabalot na yan, hindi na po yan ang maximum dito, hindi kinakailangan umabot ng 24 hours na yung bangkay. Kailangan naka-stack doon sa bahay. Kasi nga bawal sa atin yung embalsamo. Hindi natin pwedeng biakin yung kanyang tiyan at alisin yung bituka at lalagyan ng gamot para hindi mabulok. Bawal yun. So, ang tendency, kapag ang tao lalampas na yan sa period ng postmortem, yung madidicay na siya, babaho yun. So, kailangan within 24 hours or not exceeding 24 hours. Hindi sobra. May baon na yun sa libingan. Pwedeng less. Hanggat maaari nga, pagka okay na lahat yun, after immediately, dadalhin na sa sa sino naman ang magdadala? Ang magdadala, anybody na kung saan siya yung halimbawa, nasa community ng mga Muslim. Sa community ng mga Muslim. Kung sino yung nag-lead sa community, na yung nagligo sa kanya, naglinis, yun yung first priority na magdala. Kasama yung mga pamilya. Kung wala naman yung leader doon, kahit sino na pangalawa ron, o sino yung responsable at kasi yung tinatawag na responsibility, meron yung pangunahin, pangalawa, pangatlo. Ibig sabihin, pag wala yung pinakapangunahing leader na kung saan yun ang may responsibilidad, pwede yung hanggat marunong gumawa naman yung sumunod. Na alam niya at dadalhin doon sa libingan kasama yung mga pamilya, mga nearest kin. So, bago natin ituloy, brother, meron akong medyo pahapyaw, Ito po ang actually ang ginawa kay Jesus Christ nung siya ilibing. Dahil nilagyan din siya ng pabango, lugasan din, binalot sa isang puting damit. Pagkatapos ay nilagyan ng pabango, pagkatapos inilibing. So hindi po kasi doon sa Hudyo na paniniwala, hindi kailangan lumagpas doon sa 6 ng hapon. Kasi next day na yun tama. So the same day, kailangan ilibing siya, hindi pwedeng lumipat. Yun. So yung itatanong ko ulit, brother, kung ano itsura ng libingan? Ayun. Yung libingan, let's say namatay na nga, may bangkay na. May bangkay na. Habang inaayos yung bangkay,
meron ng feedback na kailangan na maghukay. Yung mga administrator doon sa maghuhukay. libingan, mag-prepare na ng hukay. So huhukayan yung kung saan siya ibabaon. Huhukayan yun, not less than 6 feet yung lalim. Basta 6 feet. O 6 feet or more. Or more. Oo. At if possible na walang sagabal, walang bato malaki na mahukay, hindi mahirap. Anong korte ng libingan? Pag hukay niyang diretso, pag doon na sa ilalim, lalagyan siya ng parang yungib. Parang yungib. Payungib na doon sa stop na doon sa ilalim, 6 feet na yan. Payungib ang hukay naman. Para doon ilalagay yung bangkay. Sa yungib. Sa yungib. And then tatakpan yan ng pinaka-protector. Para hindi either kahoy o kaya hollow block o kaya plywood para yung pagtabon ng lupa hindi direkta doon sa kanyang katawan. Hindi siya matatabunan. Hindi siya matatabunan. Ayun. Dahil protected siya, dahil nakayungib. Nakayungib siya. Yun yung itsura nung yung libingan na hinukay. Saan naman anong posisyon? Ayan. Saan nakaharap? Ang posisyon ng bangkay ay nakaharap ang mukha niya doon sa kibla na kung saan ang direksyon na magdarasal sa Makkah. Sa Makkah. So kapag nilagay siya na pag ganun pahiga, andito yung ulo sa bandang kanan pag nakaharap natin yan. Yung ulo ng bangkay dito. So pagdating doon sa yungib, itatagilid siya ng konti. So ibig sabihin nakaharap siya sa kibla. Kahit naman di nakatayo, nakaharap yung mukha niya doon. Nakatagilid yung bangkay doon sa loob. Yan, yun yung position doon. So pagkatapos nung mailibing, ano ang mga paniniwalang nangyayari sa loob ng libingan? Ayan. Ayan. Yan yung sa mga hadith na maraming nabanggit. Kapag ang isang bangkay o kaya namatay ng isang Muslim nailagay na doon sa kanyang libingan at natabunan na, yung ayon sa isang hadith, maririnig pa ng isang bangkay yung mga footstep nung naglibing sa kanya, napalisan o umalis yung na. papaalis na. na. So yung mga yabag. Mga yabag. Yabag nung mga nakipaglibing sa kanya. Madidinig pa niya. Sa bangatid, meron siyang pandinig. May senses pa. Meron. Bibigyan siya ng Allah ng ibabalik ang kanyang senses at dadalawin siya ng dalawang anghel upang magtanong ng katanungan na kung saan dapat niya sagutin. Ano yung mga katanungan? Mga katanungan doon. Ito po, siyempre, naglalaro sa isip ng ating mga listeners at mga nanonood. Paanong alam nyo yung mga bagay na yan? Galing na ba kayo doon at, di ba? So yan po ang aral na kung saan tinuro sa atin sa aral ng Islam, na kung saan yung yugto ng ating buhay magmula sa sinapupo ng ating ina, ang una, pangalawa sa mundo na ito, buhay natin. Pangatlo, ang yugto ng buhay natin dyan sa loob ng libingan. So habang tayo na sa loob ng libingan or barjak na tinatawag, meron pong pangyayari dyan. Sa loob. Unang-unang pangyayari, yun na nga yung sinasabi natin, dadalawin, pupunta ang dalawang anghel na magtatanong, ang pangalan nyon si Munkar at saka si Nakir. Munkar at Nakir. Ayan. Sinabi rin doon sa hadith. At tatanungin, unang-unang tanong, ikaw, kung sino man yung namatay, sino ang iyong Panginoon na sinasamba? Ang unang katanungan. So, importante yan. Kaya importante habang buhay tayo dito sa mundo, makilala natin at alam natin kung sino yung sinasamba natin. Pag ang sinasamba natin, bato, puno, o anumang mga sinasamba natin, yun yung babanggitin ng taong patay ron. Na yun ang unang katanungan. So, magsasalita ba yung bangkay? Yun. Meron ng dialogue mangyayari, brother. Meron ba yung dialogue? Kasi, bago yung proseso na yun sa isang mahabang hadith, na pag binawian na tinanggal na ng mga anghel ang kaluluwa ng tao, ito'y dadalhin sa tinatawag na iliyin. Yung iliyin na yun, doon nananahan or parang i-report ng mga anghel ng lahat na may kaluluwa, kumbaga i-record doon sa iliyin, sa kalangitan. At sa isang iglap, sa kapangyarihan ng Allah, ito'y ibibigay doon sa taong nasa libingan na yun. Kaya magkakaroon sila ng ulirat. Pero yung forma na kung saan hindi na katulad nitong buhay natin sa mundo. Kumbaga ibang dimension na yung nandun. Ibang dimension. Ayan. So magkakaroon ng dialogue doon. Unang katanungan sa kanya, sino yung sasambahin. Pag ang isang Muslim ang namatay, sasabihin niya, Allah ang aking sinasamba. Allah ang dakilang tagapaglikha, ang lumikha sa lahat ng bagay. Pangalawa, anong masasabi mo sa taong ito, kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Or kaya tatanungin siya, sino ang Sino yung propeta? sino ang iyong propeta na sinusunod? Mm. Sasabihin natin bilang mga Muslim, ang propeta Muhammad sumakanya ng kapayapaan. So pag ikaw ay sumusunod sa ibang mga tao, kung sino man, o sino mang mga pastor or politiko or sino Wala man, kang masasabi. yun ang sasabihin mo. Oh. Okay, pangatlong katanungan. Ano ang iyong basehan or saligan ng iyong pananampalataya? So ano ang relihiyon mo? Anong relihiyon mo in short? Kumbaga, yun na yung ating common na ginagamit. So ang sasabihin ng isang Muslim, ang relihiyon ko ay Islam. So bigyan natin ng kahulugan yung Islam. So Ang ibig sabihin po ng Islam ay yung kompletong pagsunod sa kalooban ng Allah. Ayun ang Islam. Sige, tuloy mo, brother. Okay. So tatanungin siya kung sino yung ano yung relihiyon. At pangapat na tanong, ano ba ang ginagamit mong batayan bilang konstitusyon or fundamental black and white na basehan ng iyong pananampalataya, batayan ng iyong pananampalataya. So sabihin ng isang Muslim, ang Quranul Karim, ang the last testament, ang Holy Quran, nanggaling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ito yung mga katanungan, Brad, na matatranspire doon accordingly na ito'y doon sa aral ng Islam, sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at mababasa natin sa mga hadith. Kaya nga hindi natin kahit nasasabihin nila na ba't alam mo yan, nanggaling ka na ba doon, natanong ka na ba ng yan? Wala pa nanggagaling doon. Ito, yun naman pong pinapaliwanag ni brother. Ito po yung turo ng Allah. Ito po yung sinabi ng Allah kay Propeta Muhammad na siya namang isasabihin ng Propeta Muhammad sa mga tao. Yun po sabihin natin hindi po binigay ng diretsahan, pero yun po yung idea kung paano may papaliwanag ng propeta yung mga mangyayari, sapagkat ito po ay batay doon sa galing din po sa Allah lahat. Yun, yung mga impormasyon na yun. So yun. Naalala ko, Brad, yung paglilibing na immediate na kaya natin nililibing, isa sa mga kadahilanan yun, bukod doon sa iniiwasan natin na madidicay yung bangkay, masisira. Ang pinaka prime reason, ang pinakapangunahing dahilan, dahil sinunod natin yung tradisyon ng anak ng Adam alayhisalam. Ang Cain at saka ang Abel. Yan, di ba? Pinatay ni Abel si Cain. Ni Cain. Ni Cain si Abel. Ayan. So hindi alam ni Cain na kung paano niya gawin na matay yung kapatid niya. Ngayon binigyan ng wisdom itong si Cain ng Allah. Nagpadala siya ng 2 ibon na uwak, ibon na itim, at nag-away at napatay nung isang ibon yung isa. Ang ginawa nung ibon, yung bangkay na patay nung kanyang kababayan or kabaro na ibon, naghukay siya sa lupa. Bangkay, tapos tinabunan so niya. Mula noon ang naging tradisyon, ginawa, yun ang pumasok sa isip ni Cain na doon dapat gawin niya yung yung proseso paglilibing. So tayo mga Muslim, magmula pa man kay Propeta Adan sa kanyang anak, the first human being na ang tradisyon ay ganon, ito yung sinusunod natin hanggang sa Prophet Muhammad sumakanya ng kapayapaan. So ang pamamaraan natin, ililibing, walang ataol, diretso. Hindi naman nilagyan ni Cain si Abel ng ataol. Hindi naman nilagyan ng ibon ataol yung So yun yung ating proseso. Tayo po ay direkta doon sa lupa. Tayo ay magmula sa lupa, pag lilibing tayo direct sa lupa. Babalik sa lupa. Para mabilis bumalik, kailangan wala nang selyado yan. Kapag yan ay nilagay mo pamamahaling ataol o ano pa, matagal mabulok yan, matagal babalik sa lupa. So, brother, di ba, pag namatay, ganun din ba sa Katoliko na hihiwalay ang kaluluwa? Ang lahat ng nilalang, kapag ito'y hihiwalay na ang kaluluwa, ay ganun ang proseso. Nagkakaiba lang sila ayon sa hadith, sa mahabang hadith na yon, doon sa uri ng pagtanggal ng kaluluwa. Yun ako, maganda yan. Maganda yan. Kasi yung senaryo, senaryo ng pagtanggal ng kaluluwa, let's say ang kamatayan ay let's say namatay sa sakit, para madali natin ma-absorb yung idea, yung larawan. Kapag ang kamatayan ay ang isang tao naghihingalo na, kaya Brad, itong ating kaluluwa, itong ating nafs na tinatawag, kaya ruh, kapag kasi ang buhay ng tao nasa buhay pa siya, ang tawag doon ng Allah sa Quran ay nafs. Kapag yun ay humiwalay na sa katawan ng tao, ang tawag niya, inaddress niya ruh.
Ano ibig sabihin ng Ruh, nafs? parehas lang din. Nafs, buhay. Buhay. O soul. Soul. O ayan, sa English soul. Sa Arabic nafs, kapag buhay pa ang tao. Kapag patay na ang tao, Roh. ruh ang tawag doon sa Arabic. So, ang sistema nito, meron tayong tatlong klase na sa katawan natin na ruh. Unang-una, yung tinatawag nilang sultania na ruh o sultania na nafs. Yung kaluluwa na sultania nananahan sa mata ng ating puso. Sa puso. O sa puso. Kapag yun ay nawala, patay na ang tao. O yun, andun. Pangalawa, yung tinatawag nilang traveling soul. Ito yung tinatawag nilang ruhania. Ruhani, ibig sabihin, yung traveling soul, kahit na wala yun, nagta-travel yung soul mo, buhay ka. Andun yung sultania sa puso mo. Baka yun yung panaginip. Yung nananaginip ka. Nananaginip. Ayan. Yun. Kaya ang tao may nananaginip. Andun sa Saudi Arabia, andun sa Mindanao, kung saan-saan. Pero buhay yung tao na yan. Buhay yung tao Humihinga. na. Ang pangatlong klase ng kaluluwa, yung tinatawag nilang zizmia. Zizmia, ito ay nananahan sa pagitan ng dugo, laman at saka buto ng isa. Ibig sabihin, lahat ng katawan mo may zizmia. Kapag kinurot mo itong dulo ng dari, mararamdaman masakit, di ba? Dulo ng paa mo masakit. Nandoon yung kaluluwa. Ibig sabihin, buhay. Ayan. Kahit nawala itong zizmia na ito, buhay pa ang tao kasi andito yung sa puso, sa mata ng puso, yung sultania. Ayun. Kaya maobserbahan natin ang isang pasyente pag pupunta tayo sa ospital, hindi ba may mga naghihingalo na pasyente? Pag sinalat mo sa bandang paa, ay malamig na yan. Malamig na. Pero buhay pa siya. Kasi ang proseso ng pagalis ng kaluluwa ng mga anghel mula sa paa. Mula sa paa. Papaakyat. Papaakyat yan hanggang sa tuhod. And then another mga anghel na naman mula tuhod hanggang pusod. Another mga anghel na naman mula pusod hanggang dito sa halkom tinatawag. Dito na yung tinatawag nating collarbone. Kaya meron diyan ayat sa Quran nag-coincide doon sa sistema or physical na nakikita natin. Sabi ng Allah, idha galabatit taraq wa qila man raq wa dannahul firaq wat tapasitas satir bisak ila rabbi yawma idil masak. Medyo hindi ko gaanong eksakto masasabi yung ayat na yun, pero more or less in meaning, sabi ng Allah, kapag ang kaluluwa ay umabot na o nandito na sa pagitan ng dalawang collarbone. Ang collarbone natin, itong balikat na ito sa pagitan, ito, di ba ito? Sa leeg. Kapag ang kaluluwa ay, ibig sabihin, yung hinatak ng mga anghel pataas na, andito na sa collarbone. At sinabi na, sino pa ang makakaligtas mula sa kamatayan sa tao na yan? Wala na. Kahit pa doktor, scientist, pag nandoon na. Doktor, kaya nga na lang yung tao pag nandoon na. Ibig sabihin, naghihingalo na yung isang pasyente. So magmula doon na papapel yung mga anghel na kung saan itong si Malakal Maut. May mga may mga katropa rin siya kumbaga sa atin. Yun yung anghel ng kamatayan. Anghel ng kamatayan. Doon tatanggalin mula dito ang kaluluwa ng tao. Magpag dito na sa collarbone. Yung kaluluwa. Huhugutin na. Saan magdadaan? Magdadaan yan. May isang riwaya. May mga ibang riwaya. Magdaraan dito sa dibdib. May magsasabi ibang riwaya sa bumbunan. May nagsasabi sa bibig. Anyway, pag dito na... meron naman akong nalaman sa dila. Ayun. Ibig sabihin, maraming mga scholar na nagbibigay ng tafsir. Paliwanag doon. Anyway, nagkakaisa sila na andito na sa collarbone. At huhugutin na ng kamatayan, doon na magkakaiba ang believer at saka hindi. Ang uri ng paghugot ng kaluluwa ng isang naniniwala at nananalig sa Allah, sa kapangyarihan ng isang dakilang tagapaglikha at sa kasaaran ng Islam, ay para lamang nakita mo Brad yung madulas na parang candy na ano bang tawag yan? Ang nadinig kong paliwanag ay parang buhok na nagdaan sa isang langis. Ayan, madulas siya. Madulas. Ayan. Buhok yan isang piraso ng buhok na nagdaan sa langis pa. Langis. Sabihin, madaling mabunot. Ngunit sa kabilang dako naman ang senaryo, ang picture na kung saan ang isang tao ay makasalanan. Bukod doon, hindi pa kinilala ang kapangyarihan ng Allah. Hindi nila sinamba, sinalungat nila. Ang katulad, ang itsura ng pag-alis ng kanyang kaluluwa, para bang itsura ng isang kukong puti or telang puti na sinabit sa isang alambre or tinik ng kawayan at bigla ito hihilahin. Biglang hihilahin. Masisira, magkawatak-watak, mapupunit. Ganon kahirap. So may makikita tayong mga tao, hirap na hirap ang kanyang pagkalisan. Meron naman makikita tayo ay
maganda. Tumatawa tayo, nakangiti pa. Meron naman ako narinig na isang hadis din na magdadaan sa dila. Magdadaan sa dila. Ayaw ingangan ng tao yung kanyang bibig. Kasi nga dahil sa makasalanan, natatakot siyang umalis yung agad yung kanyang kaluluwa. O ngayon, pinipilit naman siya ng anghel na ibuka. Doon nga, pag hinugot na yung kaluluwa, hirap na yung tao at pati yung mga alagang hayop niya ay umaatungal din. Natatakot. Dahil nararamdaman ng mga hayop yung kanyang paghihirap. Ayan. Yun. Ito hindi sa tinatakot natin ang ating mga listeners, ang ating mga nanonood. Ngunit ito po yung aral ng sistema na kung saan para magkaroon tayo ng idea, magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa katayuan ng isang mamamatay. Dahil hindi maiwasan ang kamatayan. Hindi kanino talaga. man ay mangyayari ito. Sabi nga, lahat ng may buhay ay mamamatay. Ayan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. So, yun yung mga senaryo na kung saan hindi malalampasan ng sino man. Hanggat may buhay, daraan tayo dyan sa stage na yan. Ito kasi ang exit. Ito yung exit or pinto para marating natin ang kabilang buhay. Dapat papasok tayo sa pinto ng kamatayan. Yun ang next life. Yun ang next life sa kabilang buhay. Yan. Kailangan mamamatay muna. Walang pupunta ron na hindi mamamatay. Hindi, kailangan mamatay muna. Masya Allah. So, bago mamatay, kung halimbawa kung halimbawa ikaw ay nakatabi doon sa bangkay, sa mamamatay, ano ang dapat na bigkasin? Yan ang magandang aral din sa Islam na kung saan, halimbawa, meron tayong kamag-anak habang naghihingalo, kaya ganun. Ang nire-recommenda ng aral ng Islam ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay kailangan natin bigkasin ang salitang or kalima. Ibig sabihin ng kalima, word or kaya salita ng la ilaha illallah sa Arabic. Ang ibig sabihin nito, walang ibang Diyos, walang ibang dapat sambahin maliban sa Allah. So, nire-remind natin yung kaluluwa ng isang tao. Kasi pag nasa state ka na ng ganong kalagayan, mahirap talagang, kasi ang feelings mo, hindi ba kapatid, subukan mo mag-travel sa bus, pag nahilo ka, Oo. kahit na yan, papawisan ka ng malamig, di di ba? ba? Maintindihan. So, hindi mo na makuha kumain ng candy or tumawa doon sa katabi mo na nagkukwento. Hindi na. Basta yung bang yung nararamdaman mo kung gusto mo makaramdam ng maayos. Pero, kaya nga tinawag ito, nadja sakaratal maut sa Arabic. Ibig sabihin ng nadja, pagkahilo mula sa kamatayan. Lahat ng mamatay, may hilo yan. May hilo. Kumbaga, hindi niya alam. So, pag hindi mo i-remind yung kadakilaan ng Diyos, ng Allah subhanahu wa ta'ala, malamang sa hindi niya mabanggit. Kasi importante yun, sabi may hadith, ang isang hadith na nagsasabi, na kapag ang huling salita ng isang namatay na Muslim ay ang kalima la ilaha illallah, diretso siya sa loob ng paraiso. Ibig sabihin, wala siyang maging sagabal sa kanyang paglalakbay mula sa mga stages ng mga pagtatanong, mga anuman sa loob ng libingan, magiging magaan sa kanya. Pag yun ang last word niya. Sabi ng lakinu mautakum la ilaha illallah. Sabihin ninyo, bago kayo mamatay or kaya sa pagputol ng inyong kaluluwa, lakinu mautakum la ilaha illallah. Sabihin ninyo ang kalima la ilaha illallah. So recommended sa atin yun. Recommendable sa isang Muslim magpaalala sa kanyang kapatid, kamag-anak kapag ito'y naghihingalo. Pero ang tanong diyan, paano yung taong namatay binaril o kaya sumabog o kaya nalunod? Nagawa mo ba yung mga proseso? Hindi na. So hindi na natin nagawa yun. So kaya nga ang aral tayo tinuturuan bago mangyari yung mga sitwasyon na yun ay prepared tayo, di ba? Nakahanda, nagsasala tayo, alam natin ang salita la ilaha illallah, lagi natin binabanggit. Pag immediately at one instant, yung mabilis na segundo na yan na nangyari sa buhay mo ang insidente, yung mga taong palagi ang nagbabanggit ng kalima la ilaha illallah, yung kagad ang pipitik sa kanyang dila dahil nandun na nakatanim sa kanyang puso. So mababanggit niya. Hindi na siya kailangan i-remind. So, ang ibig sabihin po nun ay yung pagkilala at pagsamba sa Allah. Yun ang ibig pong sabihin nun. Ang sabihin, la ilaha illallah, walang ibang Diyos, maliban sa Allah. Yun po yung ibig sabihin. Yung kasi la sa Arabic, wala. Wala. La ilaha, walang walang Diyos, walang ibang Diyos illallah, maliban sa. So yun ang dapat sambahin doon. Yun dapat mabanggit.
Mashallah, kapatid, meron na lamang tayong 11 minuto bago magtapos ang Bilis, ating ano? palatuntunan sa hapong ito. Hmm. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating programa. Kayo po ay nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan ng Islamic Awareness. Dito lang po yan sa impilan ng radyo ng Bansang Pagkakaisa, ang DWJJ sa inyong AM band 684. At ito po ay inyong maririnig ang Islamic Awareness sa tuwing araw ng linggo sa ganap na ika-5 hanggang ika-6 ng gabi. So kami po ang inyong mga lingkod, si yours truly, Brother Kamar Binyakob Sabdullah, at ang ating kapatid si Brother Nasser ay inshallah, God willing, palagi ang nagtatambal dito at magpaparating at mamamagi ng mga informasyon hinggil sa, kasi ayaw namin magkaroon ng mga question mark sa inyong mga isipan Kaya inuunahan na namin kayo. Halimbawa, ano ba yung view po, bird eye view ng Muslim tungkol ito sa pagdiriwang ng araw ng mga patay. Ayun. So, Ayan. brother, meron na uling question. Ayun. Kasi ang mga Kristiyano nagpupunta sa sementeryo para ipagdasal yung kanilang mga namatay, no? Unang-una, kasi ang paniniwala nila, merong nasa purgatorio. Mhm. So, para mahango sa purgatorio, kailangan ipagdasal yung namatay. So, ang mga Muslim ba may purgatorio? Ang tinatawag nating purgatory, kung yun ang katanungan, ang purgatory, ang tinutukoy doon, yung impyerno. Yun na yun, impyerno. Ngunit sa mga linguistic na pasalin-salin, iba-ibang katawagan, dalawa lang kasi ang lugar doon sa kabilang buhay. Either paraiso or impyerno o kaya purgatorio. So, iba-ibang terminolohiya lang. Ang purgatorio sa Christian ay linisan. Linisan. Para makarating ka doon sa paraiso. Hindi ka Walang impyerno. hindi ka na halos makakarating ng impyerno. Doon ka na diretso kasi lilinisin ka lang. So yun yung concept. Yun ang konsepto. So magiging tatlo yung lugar. Paraiso, purgatorio at saka impyerno. Sa Islam wala na yun. Ayun. Paraiso at impyerno tapos. Dalawa lang pupuntahan natin doon. So kaya nga tayo dito nire-remind sa aral ng Islam ay para hindi na natin kailangan third party pa or third person pa humingi ng kapatawaran sa ating kasalanan, tayo na mismo pinangangaralan at tinuhubog ang ating personalidad habang buhay tayo na gumawa ng mabuting gawain. Ayun. Habang buhay tayo, sikapin natin sumunod sa tamang aral o sa aral ng Islam, upang sa ganon ay hindi na obligasyon ng mga ibang kapatid natin Muslim na ihingi ka pa ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagka ikaw ginawa mo na yung mabuti at plus hiningian ka pa ng kapatawaran, tinulungan ka pa, the more mabuti. Pero kahit na hindi ka hihingian or hindi ka tutulungan, sapat na yung sa sarili mo na gumawa ka ng kabutihan para malinisan mo ang iyong mga kasalanan. So, kumbaga, optional na lang yung mga duaan na yun o yung mga panalangin na yun para sa kaligtasan ng isang tao. Pero ganito, Brad, may hadith, ang isang Muslim, habang siya'y nabubuhay, inuudyukan siya gumawa ng tinatawag nating gawain na kahit napatay na siya, dumarating yung mga mabuting reward sa kanya. Ayun. Na makakatulong sa kanya kung anong man yung kahirapan niya sa loob ng libingan. Unang-una, yung tinatawag nilang magbigay ng sadaqatul jariyah. Itong sadaqatul jariyah, ito yung mga kawang gawa na tutulong ka, gugugulin mo ang iyong mga kayamanan, pera, sa pagpagawa ng mga bagay or struktura or mga, let's say, eskwelahan. Pagpapaaral o kaya hospital, na mapapakinabangan ng tao. Poso, na araw-araw ginagamit ang tubig. Kung ano pang yun, ang tinatawag doon sa Zadaqatul Jariyah. So kailangan meron kang may iwan. Habang ginagamit ng tao, may kabutihan makukuha, meron kang porsyento reward. Yun, kahit meron kang gantimpala. Gantimpala. Other deeds wala na dahil patay ka na. Pangalawa, yung tinatawag nilang ilmun napia. Itong ilmun napia, ito yung kaalaman na kung saan tinuro mo, na mabuting kaalaman, tinuro mo sa isang tao, sa isang Muslim, na ginawa niya. Kumbaga, sinabuhay niya yung aral na yun, yung turo na yun sa kanyang buhay, yun, habang ginagawa yung magandang gawain na yun, let's say sa paghahanap buhay, na tinuro mo, wag ka mang loko, sinunod niya yun hanggang ikaw ay namatay na, hindi siya nang loloko, meron kang reward doon, meron kang porsyento. Ayan. Pangatlo, yung tinatawag nilang waladun saleh.
Ang wala dun sali, ito yung tinatawag nilang anak na mabuti. Di ba? Tayo may mga iiwanan tayong pamilya, kapatid, anak, asawa. So kapag ikaw ay nag-breed ng anak, kailangan mo i-brought out, palakihin sa magandang pag-ugali, sa magandang gawain, upang yung anak mo gumawa ng kabutihan. Kapag kayong anak na yun, ang namatay ka na, ang gawain nagdadroga, pumapatay ng tao, nagnanakaw, maganda ba yun? Ano ang kabutihan ang may share mo sa kanya? So, wala kang may pamamana. Wala. So samantala kung tinuruan mo yan, pinalaki mo yan at pinangaralan mo siya sa mabuti, tinuruan mo siya paano maging hubugin ang kanyang personalidad sa aral ng Islam at ginawa niya yun. Paano nagdasal? Yan. Paano tumulong? Habang ginagawa niyo yung mga bagay na yun, meron kang porsyento kahit sa loob ka na ng libingan. Yun yung tinatawag nilang tunay na networking. Kasi yung networking sa aral ng Islam, andyan niya yung brad eh. Andyan na. Tayo ang unang, Islam ang unang networking company. Dahil pag ikaw ay nag-invest ng isang bagay, kabutihan, abay, ang manganganak yun. Manganganak ng marami. Marami. Na hindi mababawasan yung mga ibang tao na kung saan konektado ka. Hindi mababawasan ang kanilang reward. Ang ganda pala. Hindi sa kanila kukunin ng reward doon. So yun yung tunay na networking. So continuous yung pagtanggap mo ng reward kahit napatay ka na. Continuous. Kaya hindi natin kailangan yung panalangin ng iba para maligtas tayo. Kahit sa loob ng libingan, yung mismong gawain mo, sapat na para sa iyo, more than para sa iyo. So kailangan talaga gumawa ka ng mabuti. Yun na nga. Yun ang walang patid. Yun ang advice natin. Walang putol hanggang hindi ka namamatay. Yun. Kasi ang aral mo sa bilang mga Muslim, ito'y lihis doon sa konsepto, lihis sa mga pananaw at mga nakikita ng mga iba na pinapakita at nilalarawan ng mga ibang gahol sa kaalaman sa Islam na kung saan negatibo ang kanilang pinapakita tungkol sa Islam. Whereas, pagka pinag-aralan mo mabuti at sinabuhay mo ang aral ng Islam, ito po ay malayo sa terorismo. Malayo. Hindi aral ng Islam ang magiging terorista. At ito'y malayo sa panluloko. Ito'y malayo sa mga kalaswaan. Dahil nakita mo naman, kaya inuutusan tayo maghijab. Hindi lamang ang mga babae ang inuutusan maghijab, bagkus pati na rin ang mga lalaki. Yung ating lower your gaze. Ibaba mo ang iyong paningin para maiwas tayo sa mga kalaswaan. Sa mga lewdness na tinatawag. So wala yung mga tinatawag na mga drug activities, halimbawa kasamaan yan yan ay mga virus sa lipunan na kung saan makakasira sa isang personalidad ng isang tao. So tayo yung paghuhubog ng kabutihan magmula sa spiritual side, sa pagkilala sa dakilang tagapaglikha hanggang doon sa practical side ng ating buhay, hinuhugis ang isang physical ang isang tao, secular, yan. sa hanap buhay. Dala lahat. Kasi magkakarugtong yun hanggang sa kamatayan, kompleto. Wala. Pamumuno, ganun din. Hindi pwedeng magiging ikang extremist or magiging tyrant na dyan mo rin makikita, brother, yung equal distribution of wealth. Doon. Napaka-importante. Alam niyo kung bakit, mga kababayan at kapatid, ipapaliwanag ko lang sandali, sa maikling sandali lamang, na ang mga mayayaman ay obligadong magbigay ng kanyang kayamanan, mag-share ng kanyang kayamanan sa mga mahihirap. So lumalabas na kung gano'n ang mangyayari, walang mahirap. Kasi ipamamahagi niya yung kanyang kayamanan. So yun yung magagandang gawain na merong reward. Dahil kung halimbawang ako ay mayaman, tapos nagbigay ako ng kayamanan ko sa mga mag-aaral, mag-aaral na yun ni natuto. Naging maganda ang buhay. Naging Muslim dahil nga doon sa hindi naging mahirap ang buhay niya. Nakapag-aral, nakatapos, hanggang sa siya ay makapag-anak, nagkaanak, na ganun din ang kanyang ginawa. So yung reward nung namatay hindi mawawala. At ang wealth ng isang bansa ay nagkakaroon ng pantay na pamamahagi. Yun. Yan yung ating obserbasyon at tayo bilang may obligasyon upang iparating at ipaalam sa ibang mga kababayan na hindi pa nila alam yung mga bagay-bagay na yon. Mas maganda yung ganitong meron tayo isang oras upang gugugulin naman nila sa pagkaroon ng konting kaalaman tungkol sa Islam. Malaking bagay, brother. Malaki yun. Pag ito'y pag-aralan natin sa eskwelahan o sa hindi mo makukuha kaagad, ituturo siya ng teacher mga ganun. Ito sa atin, summary kaagad, yung buong buo para maunawaan nila. Hindi po ang layunin natin dito, hindi tayo layon upang tumuligsa sa kanino mang pananampalataya. Ngunit
ang atin lamang ay upang i-share o kay bahagi ang ating mga tradisyon na mga gawain Sa kaalaman. sa kaalaman sa ating mga kababayan upang hindi na dumating sa punto na kung saan magkakaroon ng alitan sa bawat isa dahil sa hindi naunawaan ng isa ang tradisyon at pananampalataya ng isa. Ayun. Yun ang iniwasan. Paano tayo magkakaroon ng total peace or kaya kabuuang kapayapaan sa ating bansa kung gahol yung ating Hindi pangunawa nagkakaintindihan. o hindi nagkakaintindihan o gahol yung ating pangunawa sa bawat isa. So magkakaroon lamang ng total ng kabuuan na kapayapaan kung marunong tayong mangunawa sa iba at uunawain naman tayo ng ating mga ibang kababayan. Ayun. Para walang conflict ba doon. So siguro brother, may karugtong pa yung ating paksa. Yung habang nakalibing, siyempre, nakalibing niya, ano nangyayari doon sa bangkay, tapos paano siya magkakaroon ng buhay na mag-uli, at pagkatapos paano siya haharap, at ano yung mga palatandaan ng araw ng paghuhukom. Magandang i-discuss yan siguro sa susunod. Alam mo Brad, meron akong aklat ng pamagat nito, yung Portent of the Day of Judgment. Ayun. Dito, siniwalat o kaya sinabi roon yung senaryo, yung parang summary kung paanong senaryo magmula sa pagkagunaw ng mundo hanggang sa senaryo na kung saan doon na tayo sa libingan at pagdating na kung saan hukumin na ang tao doon. So dito ito yung perspective ng Islamic perspective tungkol doon sa ating pananaw. So maganda ito i-share natin sa ating mga listeners, sa ating mga nanonood upang naman sa ganun ay magkaroon sila ng makabuluhang kaalaman tungkol sa. So wala na tayong oras brother. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Kamarvin Jacobs Abdullah, ang nagpapasalamat at dala ko ang ating kapatid si Brother Nasser Sebastian. Tayo po sa buong pwersa ng impilang ito nagpapasalamat din sa higit sa lahat sa ating namumuno dito sa bayan ng Cabanatuan City, si Mayor J. Vergara, at sa lahat na po ng ating mga pinuno na tayo ay nirecognize at binigyan ng oras ating mga Muslim community rito. At hanggang sa muli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.